God bless you, beloved preacher, beloved Brother Albert Arevalo. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal po Jesus. Kasi matamis, presensya. Touching our hearts, the Lord, with the sweet Holy Spirit. Salamat sa paglangis sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng adult choir, children's choir, youth choir, sa awitin ng Jesus, finest generation choir, mga tugtugan, instrumentalists. Sa pagbibigay, salamat po sa mga matatapat. Pag-arang salita, ikaw magpala. Sa ganakil ako magawa, umasalamat ko sa inyo sunang dalangin ng ilagalang mahal na pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Dami sinasaway, lahat gawa ng kaaway. I bind up Satan in the name of Jesus. I send us out in the midst right now. In the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin nating pinakamahal na Pinoon, Jesus. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Siyang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Siyang dahilan bakit nandito tayo sa araw na ito. Whether you feel it or not, Jesus is in our midst. Hallelujah. Other is Jesus. I'd like to give double honor and respect to the beloved pastor, evangelist, Wildy Stad Almeida, the end-time prophet or loving God. We always remember, cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Linas Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin natin beloved in-laws, natin beloved Minister Fox, nandito kasama natin. Hallelujah. Sa ating mga beloved preachers, beloved co-workers, mga awit, mga nanugtog, ating mga webcast viewers, at sa inyo lahat, minamahal. Magandang hapon po, Purihan Malapinoon. Alam po ninyo, bago ang lahat, gusto ko magbigay ng pagbati sa ating mahal na pastor. Happy blessed 47th year anniversary of the Jesus Miracle Crusade International Ministry sa beloved family na ating mahal na pastor. At sa inyo lahat, minamahal, pinagpala kayo na nagpatuloy sapagkat inyo makakamit ang lahat ng mga pangako ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kindly read the book of Romans chapter 10, verse 6 up to 10. Amen. Praise the Lord. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 10, talatang 6 hanggang 10. Datapwat sinasabi ng katuwiran ayon sa pananampalataya ang ganito, huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit sa makatuwid bagay upang ibaba si Kristo? O sino ang mananaog sa kalilaliman sa makatuwid bagay upang iakyat si Kristo mula sa mga patay? Datapwat ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso. Sa makatuwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinapangaral, sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka, sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Amen. Nagsimula ang gawain ito, minamahal, ng wala. Ilang tao lamang, mga 5 tao, nagpupuri doon sa ilalim ng puno ng kahoy. Pero totoo ang salita ng Diyos. Amen? Those who believe the word of God shall prosper.
Sabi naman ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but my words shall never pass away. Pag sinabi ng Diyos, gagaling ka sa sakit mo, totoo yan, gagaling ka. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Sinabi ng Panginoon, I will bless you. Pagpapalain ko kayo. Pagpapalain ka. Dahil nakarating ako dito as a testimony. Nakarating ako sa gawain ito way back 1983. Ang naabutan ko sa sakyan noon ay isang piraso lang na itinutulak pa. Pinamaha. Isang sasakyan, itinutulak. Pagising namin sa umaga, walang pagkain. Minsan naghihintay ka, baka sa tanghali mayroon ng pagkain. Wala pa din. Hanggang hapon, wala pa rin. Madalang yung maghapon na may umuusok sa kusina. Pero sabi natin mga pastor, Blood Mama Dear, kasi ang dami naming trabaho, ang daming lilinisin. Ang iyong abang lingkod ay hindi po nagsimula na nakatayo agad sa inyong harapan. Nagsimula kaming tagalinis ng mga basahan sa pastoral house. Tagahugas ng mga plato, tagalinis ng CR for how many years? Na gawaing kamay. Minsan, naglalaban ang mga labahan, maabot ng mga 2 araw, nagigib ng mga tubig. Wala pang blessing, minamahal. Pero isa lang hindi ko makalimutan. Ang sabi natin mga pastor, Blood Mama Dear, isang araw pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Pag nasa pagsubok ka, don't speak negatively. Positive ang sabihin mo. By faith in the words of God, dahil ang salita ng Diyos, sabi nga, and the Word was with God, and the Word was God. Yung salita ay, the Word of God is God Himself. If you're reading the Word of God, God is speaking to you personally. Nagsasalita sa iyo ang Diyos if you are reading the Word of God. Hindi po ganito ang gawain natin, minamahal. Walang-wala. Pero, totoo ang ating mga pastor. Pinadala ng Diyos na buhay sa mananampalataya. Sabagat sa Biblia, without faith, it is impossible to please God. Kung walang panampalataya, imposible malugod ang Diyos sa iyo. Nanampalataya kahit walang nakikita, minamahal. Naglalakad, walang pagkain, how many years? Wala lahat. Pero sinampalatayanan ang salita ng Diyos ng pangako ng mga Panginoon, pagpapalain ko lahat ng mga sumusunod sa akin. Kaya, totoong-totoo, out of nothing, God can do a miracle for everyone. Kahit wala kang hawak, kaya gawin ng Diyos ang isang bagay para sa iyo. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Just believe the Word of God. Ang kaaway natin, ang gagawin niyan, ay bibigyan tayo ng pag-alinlangan. One of the weapons of the enemy is to make you doubt. Bibigyan ka ng pag-alinlangan, but do not believe his lies. Go on. Continue. Believe the Word of God. Kahit laban sa mga kaisipan mo, gawin mo,
ituloy mo. Dahil isang araw, minamahal, magaganap sa iyo ang pangako ng Diyos. Because God is the God who keeps the promise. Kailangan matyaga ka, minamahal. Most of the time, the process is very long. Ang paglilingkod sa mga Pinoon, kadalasan, napakahaba ng proseso. Pag wala kang tiyaga, you cannot obtain the promises of God. Kailangan matyaga ka, minamahal. Dahil ang tagumpay mo, sabi ni Pablo, hindi korona nasisira ang ating makakamit. Hindi korona nasisira ang iyong nakalaan para sa iyo. Korona na walang pagkasira, buhay na walang hanggan sa piling ng ating malapay. Dapat, kaya sabi ni binasa natin, sapagat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa magitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Bantayan natin yung puso natin, pati yung bibig natin, bantayan natin dyan. Maraming pagpapala dyan. Amen? Nanampalataya ng puso sa ikatutuwid. At ginagawa sa magitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. 11, ang sabi dyan. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na nasa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Palakpakan natin, malapay, no? Ang lahat nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. Hallelujah! Amen! Hindi mapapahiya ang nagsumasampalataya. Way back na 1983, ang sabi ng ating mga pastor, magkukrusada tayo sa USA, sa Amerika. Maraming nagtaas ang kilay na kapatiran. Sabi nila, paano tayo magkukrusada? Ni dito nga sa lugar natin, hindi tayo makabayad ng ating upa. Hindi nga makabili ng sasakyan na bago. Ang ginagamit ng sasakyan ay tumitirik, minamahal. Tumitirik ang sasakyan na ginagamit natin ng pastor. Pag nakasakay kami, ready kami pagtulak. Nakaniktay pa kami noon, minamahal. Nakaniktay kami. Pag tumirik yan, takbuhan kami pababa ng coaster na lumang-luma, minamahal, dahil magtutulak kami. Ngayon, kinukutso pa kami ng mga jeepney drivers. Diyan, sa kabaan ng Quezon Avenue na yan. Diyan dumadaan kami, papunta sa gawain. Sabi ng mga driver, ito posporo, sindihan nyo na yan. Alam mo, pa nasa pagsubok ka, akala mo lahat ng tao ay galit sa'yo. Pero, huwag kang susuko dahil ang Diyos nakatingin sa'yo. That was 1983. Inuulit ko lang para makita ninyo na pag nanampalataya ka, hindi ka mapapahiya. Isang araw, itataas ka ng Diyos na buhay. Amen? Ang ganda na necktie ko, pero hindi na alam, hiniram ko lang yon. Lahat ng damit ko doon, hiniram. Pagpupunta ka sa gawain, nanghiram ako ng damit. Kami mga worker, nagpapalitan kami ng damit. Sabi namin, para hindi mahalata na isa lang ang damit natin, palit tayo sa sunod na gawain. Palit kami.
Ito, palit naman tayo. Ganun ang ginagawa namin. Palit-palit kami ng damit. I just reiterating the testimonies kasi nakita ko na totoo ang Diyos. Behind the tears, there are blessings. Pag marami ka mapagluha, marami rin pagpapalang darating sa'yo. Kaya, huwag ka talagang tumigil. Huwag kang tumigil sa paglilingkod. Kahit na maraming pagsubok, ituloy mo! Dahil sa dulo, maraming pagpapala at tagumpay. Yan ang tinuturo sa amin ng ating mga pastor. Hindi ko sila nakikilaan ng kalungkutan. Lagi silang masaya. Walang pagkain, wala lahat. Hindi mapaaral ang anak. Pero nakita mo, lagi silang nagpupuri at lagi nakangiti pag nakasalubong mo. Yun pala, malakas ang tiwala sa Diyos na buhay. Malaki ang tiwala. Bago ka pagpalain, dadaan ka muna sa maraming trials. Maraming pagsubok. Yan ang proseso ng Biblia. The process sometimes is very, very long. Pero mas pinagpala kayo ngayon, ating mga pastor, ang haba ng pagsubok. Pero kayo, hindi na masyado. Dahil mayroon na nagbukas ng pintuan patungo sa pagpapala. Amen? Tinutulak namin yung coaster na pakabigat. Pag uwi, inaman, alis ng pastoral house, walang pagkain. Pag uwi, pagdating, inamahal, fasting kami ilang araw ha, walang kain ha. Pag uwi, isang takal na kanin, isang galunggong na maliit na matigas ang pagkaprito. Sabaw na hindi mo maintindihan, walang kalasa-lasa, parang puro lang tubig. How many years ganyan ang buhay namin? Ilang beses na ako nagplanong umuwi. Kasi gusto ko na umuwi. Isip ko, parang hindi ko na kaya dito. Siyempre, bago lang ako, 1983, bagong working lang ako noon. Parang hindi ko kaya. Sabi ko, mahal na Pinoon, uwi na ako. Alam mo, sabi na Pinoon sa akin ng usap, manatili ka, huwag kang alis. Palakpakan natin, totoo, may Diyos talaga. Nangungusap talaga, mahal na Panginoon. Amen? Isang takal lang, tasa ng kanin na pakalita tasa ang takalan. Yung ibang mga worker, hindi na makakain sa sobrang pagod. Mas pinili pa matulog pagdating. Tuwang-tuwa kami dahil yung share nila, kakainin namin yon. Paano ka mabubusog isang tasa lang? Tapos galunggong na napakatigas na ganun ang ulam namin galing sa gawain. Ilang taon ganyan. Pero sabi naman ng pastor, Brother Mama Der, mga anak, mga workers, isang araw, makakarating kayo sa ibang bansa. Ang pagpapala ninyo, dollar. Parang ang hirap paniwalaan. Parang ang hirap paniwalaan, minamahal. Makatanggap kayo ng mga dollar, makakarating kayo sa ibang bansa. Mindanao nga, minamahal, alos di kami makarating. Asan kami sa Mindanao? Barko lahat yan. Puro barko sa sakyan namin. Doon kami sa economy, yung pinakamababa na uri ng accommodation sa barko. Doon kami. Nagpupuri kami sa loob ng barko. Dahil krusada, katingin sa amin ng mga tao. Minamahal. Biglang dadating yung malakas na bagyo. Daming pagsubok. Wala ka ng pagkain. Babagyuhin ka pa sa barko. Pero pinanghawakan namin ang salita ng Diyos na itinuro ng tunay na mensahero ng ating malapay. Yung barko tumatagilid yan. Yung mga tao nag-iiyakan. Dahil lulubog yung barko sa lakas ng alon sa kahangin. Wala ka makikitang lupa. Puro dagat. Bumabagyo na pakalakas, puro ulan na makikita mo.
Nung itaas namin ang mga kamay na mahal, nagulat ang mga pasahero. Biglang tumigil ang mga alon at bagyo. Hallelujah! Jesus is real. Totoong may Diyos na makapangyarihan. Kung hindi ka naniniwala, isa ka sa mga kawawa na tao sa mundo. Pag hindi ka naniwala, nakatingin ka lang sa mga bagay dito. Ngunit pag naniwala ka, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos na buhay. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Yan sabi dyan, sapagkat sinasabi ng kasulatan ang lahat na nasa Kanya ay nagsampalataya ay hindi mapapahiya. Hindi mapapahiya. Kayo na may sakit, kayo na may mga problema, kayo na mayroong karamdaman, mga COVID-19, kayo na nanonood dyan sa mga bahay ninyo. Sabi naman ng sulatan, lahat ng sisampalataya ay hindi mapapahiya. Lumapit ka dito! Sigurado yan, kagaling ang sakit mo. Because Jesus is the greatest healer, the greatest physician. Siyang tunay na manggagamot. Amen? Verse 12, ang sabi niya? Sa 9, balikan natin sa 8. Sa 8 pala, balikan natin. Ano sabi niya sa 8? Tatapwat ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso. Sa makatuwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming pinangaral. 9. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus ng Panginoon at sampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Kailangan mayroong pagpapahayag ng bibig. Mahalaga yan. Kailangan mayroong pagpapahayag. Huwag kang sumandig sa puso mo. Ang puso natin, mandaraya yan. Ipahayag mo sa bibig mo ang ating mahal na Panginoon. Sumampalataya ka, kahit anong klaseng problema mo, kaya ka iligtas ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ipahayag mo sa iyong bibig si Jesus na Panginoon. Ipahayag daw. Confess with your mouth the Lord Jesus. The Lord. Si Jesus ang Panginoon. Panginoon, ibabaw ng kalikasan. Jesus Christ is Lord over nature. Mga bagyo, mga pagsubok, mga problema, sabi ng Biblia, He is Lord. Kaya niya yan lampasan lahat. Kaya niyang lutasin lahat. Believe. Kailangan i-confess mo, ipahayag mo. At sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Kailangan sumampalataya ka na sa binuhay maguli sa mga patay, ay maliligtas ka. Mahalaga yan, minamahal, na sasampalataya ka na sa binuhay muli galing sa mga patay. Kailangan paniwalaan mo yan. Bakit mahalaga yung maniwala ka na ang ating mahal na Panginoon ay binuhay muli sa mga patay? Bakit mahalaga yan? Ibig sabihin, nung siya'y nabuhay maguli, nagtagumpay ang ating mahal. Tinalo ang kamatayan, tinalo ang kahirapan, tinalo ang problema, tinalo ang karamdaman, tinalo lahat ang mga sumpa sa mundo. Yun ibig sabihin, Jesus Christ has risen from the dead. Nabuhay maguli, nagtagumpay, kaya anak ng Diyos, pag sumampalataya ka, ikaw din ay magtatagumpay. If you believe, you will become victorious. Napakalinaw yan. Very clear in the Word of God. Kaya nga, bago natin tuloy yan, kindly read 2 Kings chapter 13, verse
15 up to 9:10. Dito po sa aklat ng Ikalawang Hari, Kapitulo 13, ang talata po ay 15 hanggang talatang 19. At sinabi ni Eliseo sa kanya, kumuha ka ng busog at mga pana. At siya ay kumuha ng busog at mga pana. At sinabi niya sa hari sa Israel, ilagay mo ang iyong kamay sa busog. At inilagay niya ang kanyang kamay roon. At inilagay ni Eliseo ang kanyang mga kamay sa mga kamay ng hari. At kanyang sinabi, buksan mo ang dungawan sa dakong silanganan. At binuksan niya na magkagay sinabi ni Eliseo, magpahilagpos ka, at siya'y nagpahilagpos. At kanyang sinabi, ang pana nga ng pagtatagumpay ng Panginoon sa makatuwid bagay ang pana ng pagtatagumpay sa Syria, sapagkat iyong sasaktan ang mga taga-Syria sa Apek hanggang sa iyong mga lipol. At kanyang sinabi, tangnan mo ang mga pana, at tinangnan niya ang mga yaon. At sinabi niya sa hari na sa Israel, humampas ka sa lupa, at siya'y humampas na makaitlo at tumigil. At ang lalaki ng Diyos ay nag-init sa kanya at nagsabi, marapat nga sana na iyong hampasing makalima o makaanim. Sinaktan mo nga sana ang Syria hanggang sa iyong nalipol. Kaya't ngayon, sasaktan mo ang Syria na makaitlo lamang. Tulakpakan natin Panginoon. Amen? Alam niyo yung mga problema ngayon sa mundo, napakadali lang yan eh. Kaso, ayaw nila lumapit sa man of God. Hindi na lang ang solusyon, minamahal. Napakadali lang solusyon. Hindi lang Pilipinas, buong mundo, kayang-kaya lutasin ng Diyos sa magitan ng propeta ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hindi nila alam ang solusyon, minamahal. Mas pinagpala kayo, kahit mga bilyonaryo pa yan, maraming tao, mas pinagpala kayo dahil alam nyo ang solusyon. Amen? There's only one solution to the problem of the world today. Kahit sa bansa natin, isa lang solusyon. Lumapit ka sa man of God, sa ating mga pastor. Lumapit ka at sasabihin sa'yo anong gagawin mo. Presidente o sino ka, senador ka, congressman ka, mayor. Naghihirap ang mga tao, marami na mamatay. Lumapit ka. Yan ang solusyon. Lumapit ka sa Diyos sa magitan ng tao ng Diyos. Sigurado yan. Lulutasin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ito napakalinaw dyan. Ito si Elisha, the prophet Elisha. Ano sabi dyan? Isa-isahin natin, 13 verse 15 ng Ikalawang Hari. May lumapit noon na kapatiran natin, ang laki ng problema. Lumapit sa ating mga pastor. Sabi, mga pastor, laki ng problema ko. Hindi na kaya ng tao. Malaki ang kayang kaso, minamahal. Makukulong siya. Ang sabi, isa lang sabi na pastor, isa lang sinabi, pumunta ka, buhay ang Diyos. Yun lang sinabi. Pumunta ka. Punta ka sa hearing. Wala na, sa talo siya, maraming witness. Sabi ng pastor, pumunta ka, buhay ang Diyos. Yun lang sinabi. Basta sumunod ka sa nilingisan ng Diyos, sigurado yan. Marami kang pagpapalang tatanggapin. Amen? Malinaw sa Biblia. Pagdating niya sa court, sabi ng judge, dismiss ang kaso. Paano na-dismiss? Imposible. Dismiss ang kaso. Walang kaso ang ating kapatiran. Absuelto sa malaking kaso. Yan ang sinabi ng Biblia. Believe in the Lord your God and you shall be established. Believe His prophets and you shall prosper. Sampalatayanan mo ang Diyos, ay yung Panginoong Diyos, at ikaw ay itatayo. Itatayo.
Kahit bagsak ka na, ikaya ka itayo ng ating mahal na Panginoon. Kahit bagsak ang negosyo mo, kaya itayo ng ating mahal na Panginoon. Bagsak ang kabuhayan mo, kaya itayo. Bagsak ang spiritual mo, kaya ka ibalik ng Diyos sa dati mong kalagayan sa paglilingkod. You will be restored. Kasi ang Satanas, ginugulo ang mga Kristiyano. Ginugulo ang buhay natin. Binabagsak pati physical natin, pati spiritual. Minsan, ihulog ka sa kasalanan ng kaaway. But, if you believe the gospel, if you believe the word of God, you believe the Savior, Jesus Christ, God can restore you. Kaya ka i-restore. Kaya ka ibalik sa iyong original na kalagayan. Kahit walang-wala ka na, bagsak ang kabuhayan, bagsak ang spiritual mo, kaya ka ibalik sa kainitan, sa matuwid na pamumuhay sa harapan ng Diyos. Believe the word of God. Amen? Ito, sinabi ni Eliseo, si Prophet Eliseo sa kanya, yung hari ng Israel, may mga hari. Kumuha ka ng busog at mga pana, at siya'y kumuha ng busog at mga pana. 16. At sinabi niya sa hari sa Israel, ilagay mo yung kamay sa busog. At inilagay niya ang kanyang kamay roon. At inilagay ni Eliseo ang kanyang mga kamay sa mga kamay ng hari. So, siguro na ano natin, na nabivisualize natin yung tagpo na yan. Sabi ng prophet sa hari ng Israel, ilagay mo yung kamay sa busog o sa bow. Alam niyo yung pana, yun naman ha? At hinawakan ng prophet yung kamay ng hari. Ayan. Verse, at inilagay ni Eliseo ang kanyang mga kamay sa mga kamay ng hari. Pinatong yung kamay doon habang nakahawak sa busog at pana yung hari ng Israel. 17, sabi niya. At yan sinabi, buksan mo ang dungawan sa dakong silanganan. At binuksan niya na magkagayoy sinabi ni Eliseo, magpahilagpos ka. Ibig sabihin, ipana mo yung pana. Magpahilagpos ka ng pana. At siya'y nagpahilagpos. At kanyang sinabi, ang pana nga ng pagtatagumpay ng Panginoon. Sa mga tuwid bagay, ang pana ng pagtatagumpay sa Syria. Syria kasi kalaban ng Israel yan. Kalaban ng Israel, Syria. Noon ang labanan ay tao sa tao, ngipin sa ngipin. Yan ang labanan noong araw. But in our time, ang labanan hindi na po sa tao. Ang labanan espiritual. Amen? Pwedeng gamitin ng tao para saktan ang iglesia o usigin ang iglesia. But, hindi nila kaya ang iglesia ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang nagpaplanong manakit ang iglesia, ang nagpaplanong ipatigil ang iglesia, sila ay hindi magtatagumpay. Pag nagpupumilit sila, despite na ang Diyos nagpakita ng mga kapangyarihang gawa, baka sila'y mapahamak. Kaya, kayo na nagpaplano, mga antikristo, nagpaplano ipatigil ang gawain ng Diyos, hindi nyo kaya ipatigil. Hanggat nandito ang man of God, ating mga pastor, walang kaya magtagumpay sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Amen? Nakita nyo yung Muslim doon sa gawain natin doon sa Quezon Circle noong araw? Isang, hindi ako nagkamali, NLF member, Muslim may dalang barel. Siyempre, yung mga Muslim, galit sa ating mga pastor. Dahil nangaral mga pastor, si Allah ay hindi Diyos. Yes, Allah is not a God. Jesus Christ is the only true God. Isa lang ang Diyos, si Jesus Christ. Pag hindi ka naniwala, si Jesus Christ ang Diyos, hindi ka maliligtas. Very clear in the Word of God. Kayo na
sino-sino pinanawalaan ninyo. Pag hindi ka naniniwala na si Jesus Christ ang Diyos, hindi ka maliligtas. Kaya, ngayon na ang panahon. Ngayon ka na maniwala, hindi bukas. Ngayon ka na. There's only but one God, and that God is Jesus Christ, the Almighty God. Amen? So galit yung mga Muslim dahil Jesus Christ ang Diyos, sa kanila si Allah. Lumapit, babarilin natin mga pastor. Diyan, sa Quezon Circle. Babarilin. Nung pagbunot ang baril, biglang tumakbo. Wala naman tao doon. Wala naman bodyguard naman na pastor doon na nakabaril. Nung pagbunot, biglang nagtakbuhan yung dalawang Muslim rebels. Anong nakita? Alam mo bakit? Nagpatotoo sila dahil sila yung nakonberte, nagbabautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Sabi nila yung pagbunot ng baril, nakita sa ating mga pastor, dalawang ang lalaking taong nakaputi sa kanan sa kaliwa. Ang lalaki, ano yun? Mga anghel ng Diyos nagbabantay sa man of God. Pati mga anak ng Diyos kayo, huwag kayo matakot. May panganib. Tuloy ka sa paglilingkod. Mayroon kang anghel, guardian angel, nandyan, nagbabantay sa'yo. Amen? Nung kasagsagan ng lockdown dito, kitang-kita natin kapatiran, dalawang anghel umiikot dito. Umiikot habang nagpupuri tayo. Dalawang anghel. 3 times umikot sa gawain. Maraming nagbabanta, maraming mga checkpoint. Ikot ang anghel. Pati sa gate, ang dami nagbabantay. Minsan, i-flash natin dyan. Hindi pa nakakita yung iba. Ang lalaki ng pakpak nandyan sa gate, nakuna ng picture. Puting-puti. Dalawang kapatiran nakakita. Dahil ang gawain natin doon, alas 6 ng umaga. Uwi tayo tanghali. Ainit yung araw. Sa picture nakunan, makulimlim na bakit natakpan na mapuputing ulap. Tapos ang daming pakpak. Nakita yung dalawang kapatiran palabas yan. Biglang bumuka yung dalawang pakpak, dalawang anghel, at maraming kasama. Nandyan sa gate natin. Minsan ipakita natin dyan. Ano ibig sabihin? Bakit umiikot yung mga anghel dito? Isa lang ibig sabihin yan. Isa lang ang mensahe niyan. Huwag kayong matakot. Dahil kasama mo ang Diyos na buhay. Magpapadala ng mga anghel para ingatan ang mga tunay na anak ng Diyos, mga tagalangit, protektado ng ating malapin. Huwag ka matakot. Hallelujah! Praise the Lord! Kasi ang iglesia ng Diyos, inaatake yan ng kaaway. Kahit mga Kristiyano, maraming atake sa atin. Natake ka minsan ng kahirapan, minsan karamdaman, natake ka. Ngunit, lagi mong tatandaan, sabi na ating mga Pinoon, I am the Lord that heals you. I am the Lord who protects you. I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iwanan, hindi ko pababayaan. Minsan kaaway ang katawan natin, minsan niatake niya, pero yung kaluluwa mo, hindi niya kaya saktan. Palakpakan natin, mga Panginoon. Hallelujah! Your salvation is secure. Hanggat nandito ka sa gawain, hanggat nagpapatuloy ka, ang kaligtasan mo, walang pwedeng gumalaw. Hanggat nandito ka, minsan katawan mo masaktan yan, katawan lang yan. Pero ang kaluluwa mo, yan ang mahalaga. Dahil yan ang sasalubong, yan ang akyat doon sa piling ng ating malapay. Sabi yan, at kaya sinabi, buksan mo ang dungawan sa dakong silanganan, at binuksan niya, na magagayon sinabi ni Eliseo, magpahilagpos ka. Binasa na natin yan. At kanyang sinabi, ang pana nga ng pagtatagumpay ng Panginoon sa makatuwid bagay, ang pana ng pagtatagumpay sa Syria. Sabagat iyong sasaktan ang mga taga-Syria sa Apek hanggang sa iyong mga lipol. So, mahalaga ang man of God
sa iglesia. Bakit tayo nagtatagumpay? Dahil mayroong man of God na binigay ang Diyos. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Very clear. Malinaw yan. Bakit lagi tayong pinagpapala? Lagi tayong tagumpay? Nagpapakita ang Diyos ng mga dakilang mga himala, mga anghel na papakita. Bakit? There is a man of God. Mayroong tao ng Diyos na itinaga sa ating iglesia. Walang iba ang ating mga pastor. Amen? Marami nagsisira sa atin. Kulto kayo, tinataas din yung tao. Hindi kayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi tinataas. Binibigyan parangal lamang. Sabi ng Biblia, give double honor to the man of God. Pinaparangalan lamang dahil siya ay ginamit ng ating mahal na Panginoon. Amen? We remember, paano sila nagsimula sa gawain? Walang-wala. Pero ngayon, pinagpalang lubos ng ating Diyos na buhay. Pinagpala. Paggawain noon, pag mayroong tumunog na tricycle, tuwang-tuwa kami. Salamat, may kapatiran nakasakay sa tricycle. Way back 1983 o 82, 83. Ako nasave ako 83. Narinig ko yung mga testimony, mga before. Tuwang-tuwa sila pag mayroong umaanda na tricycle. Salamat, may kapatiran na tricycle. Most of the brethren that time ay naglalakad lang, minamahal. Pero nakita naman yung pangako ng mahal na Panginoon. Basta hindi ka sumusoko, basta tuloy-tuloy ka, isang araw, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kitang-kitang ebidensya. Kitang-kita. Mga kapatiran, ang iglesia, marami na sasakyan. Dati, wala. Pag galing sa krusada galing sa gawain sa malayo, nag-arakila lang kami ng jeep. Galit pa sa amin mga driver, mga jeepney driver. Dahil binabarat namin yan. From Manila to Novaliches, pauwi ang galing sa gawain, galing sa krusada. Binabarat namin dahil wala kaming pambayad. Sabi ng Mama Dear, tawaran nyo ng tawaran. Tawaran nyo ng tawaran. Tawad kami ng tawad, kaya matagal kami bago maarkila. Pero kabagan man ang Pinoon kasi share namin ng gospel, mayroon din pumapayag kahit murang-mura. Amen? Hallelujah! Kaya nga, ang ating kaaway sa panahon natin ngayon, hindi po tao. Noong araw sa lumang tipan tao, sa atin naman, masamang espiritu. Masamang mga diablo na umalipin sa tao. Kaya yung tao, hindi natin kalaban. Ang kalaban natin ngayon, mga masamang espiritu. Pero, tagumpay ang pangako ng mga Pinoon. Kahit anong kalaban mo, kahirapan, karamdaman, kaya ka pagtagumpayin ng Diyos na buhay. Amen? Sapagkat iyong sasaktan ng mga taga-Syria sa Apek hanggang sa iyong malipol. Verse 18. Ano sabi niya? At kayang sinabi, tanglan mo ang mga pana. Hawakan mo yung pana. At tinangnan niya ang mga yaon at sinabi niya sa hari sa Israel, humampas ka sa lupa at siya humampas na makaitlo at tumigil. Sabi, sige, ipana mo. Ipana mo yung pana sa lupa. Sabi ni Prophet Elisha. At pinana ng hari 3 beses sa lupa. Anong sagot ng prophet? 9:10. At ang lalaki ng Diyos ay nag-init sa kanya, nagalit sa hari ng Israel. At nagsabi, marapat nga sana na iyong hampasing makalima o makaanim. Sinaktan mo nga sana ang Syria hanggang sa
iyong nalipol. Kaya't ngayon, sasaktan mo ang Syria sa makaitlo lamang. Tingnan mo yung pananampalataya. Pag sinabi ng prophet, ito gawin mo. Sigurado yan. May mangyayaring maganda sa'yo. Amen? Sigurado yan. Sabi sa hari, ihampas mo. May kaso, 3 beses lang niya hinampas. So, 3 beses lang niya matatalo yung Syria. Dapat hinampas siya ng 7 o 6 o 5 beses niya hinampas hanggang sa malipol. So, ganun din tayo. Yung araw na yan, the arrows symbolize our victory. Paano gagawin yan? Prayer. Sa panalangin, huwag mong tigilan. Damihan mo, panalangin mo, hanggang sa matalo mo ang iyong kaaway. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Anong kaaway natin? Kahirapan. Isa yan sa kaaway ng mga anak ng Diyos. Kahirapan. Problema. Antichrist. Mga virus sa panahon natin ngayon. Anong sabi ng Biblia? Dapat magpahilagpos ka ng maraming pana hanggang sa malipol mo. Ibig sabihin, dagdagan mo, damihan mo ang prayer mo para magtagumpay ka ng lubusan. Not a partial victory, but a full victory. Lubusang tagumpay ang gusto ng Diyos. Nagalit ang propeta. Bakit hindi mo lubusan inampas? Dapat maraming beses. Ganun din sa atin. Ituloy mo. Kahit ano mangyari, huwag kang titigil. Ituloy mo ang prayer. Ituloy mo ang paglilingkod mo. Isang araw, magtatagumpay ka. Malilipol mo lahat. Magtatagumpay ka. Magpapalay ka sa mundo. At higit sa lahat, kasama ka sa pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag wala tayong tiyaga sa paglilingkod, malaking problema. Kailangan matyaga ka. Hindi mo makuha sa isang araw ng fasting, gawin mong 2 araw. Hindi ka tinutugon sa 3 araw, dagdagan mo ang prayer mo. Mag-fasting ka. Tuloy mo na ituloy. Isang araw, matatalo mo yung gawa ng kaaway sa buhay mo. Amen? Hallelujah, hallelujah. Yung amin na mahal, kung babasahin natin lahat yung mga sinasabi dyan, isang halimbawa na lang, minamahal. Nung si Prophet Elijah ay hinahanap ng hari ng Israel dahil tagtuyot sa Israel, walang ulan, 3 taon at kalahati. So nagkaroon ng tagutom dahil walang ulan. Anong ginawa ni Prophet Elijah? Sabi niya kay hari, sabi niya sa hari, uulan. Nasa prophet yan solusyon eh. Ang Diyos walang gagawin. Naghintay lang sa tao lumapit, ang mga tao lumapit sa man of God, at ang Diyos gagawa ng himala. Palakpakan natin, malapay no. Amen? Pag wala kang gagawin, wala kang hakbang na gagawin, hindi kikilos ang Diyos. Kahit kayo manak ng Diyos, pag wala kang gagawin na hakbang, hindi sa kikilos. Kailangan humakbang ka. May problema ka, humakbang ka. Lumapit ka sa man of God. Lumapit ka. Tinuruan ka paano maglingkod. Humakbang ka. Wala siyang gagawin. Kailangan gumawa ka para may tatapusin ang ating mahal na Panginoon. Amen? The book of Prophet Amos chapter 3 verse 7. Huling talata na yung minamahal. Wala na tayong oras. The book of Prophet Amos chapter 3 verse 7. Dito po sa aklat ni Propeta Amos, kapitulo 3, talatang 7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Amen. Surely the Lord God will do nothing, but He reveals His secret unto His servants, the prophets. Tunay ang Panginoon Diyos ay walang gagawin. Wala nga siyang gagawin eh.
Naghihintay lang siya na lumapit yung mga tao sa prophet. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kailangan lalapit ka. Kailangan mayroon kang effort na gagawin. Isang bulag lumapit sa ating mahal na Panginoon sa Biblia. Lumapit yung bulag. Anong sabi ng Panginoon? Anong gusto mong mayari? Gusto ko pong makakita. Dumura ang malapino sa putik at yung putik ay hinalo at itinapal sa mata ng bulag. Di ba? Kanya yung aral, di ba? Itinapal doon sa mata ng bulag yung putik na dinura na malapinon sa lupa at ginawang putik. Anong sabi ng malapino? Pumunta ka doon sa Siloam sa tubig at maghugas ka doon. Ha? Kailangan sumunod, kailangan lumapit at sumunod. Sundin ang instruction. Siya'y pumunta sa tubig sa Siloam, maghugas. Paghugas, pagbalik, nakakakita na. Di ba? So, malinaw ang aral. Pag lumapit kayo, lumapit ang mga tao, lumapit kayo sa totoong gawain na malapinon, totoong man of God, ating malapastor, mayroong solusyon sa problema mo. Kahit anak ng Diyos, may problema ka, lumapit ka, sigurado yan, may solusyon. Amen? Tunay ng Panginoong Diyos ay walang gagawin. Wala nga siyang gagawin eh. Kundi kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Nandun kasi ang lihim eh, sa mga man of God eh. Sa man of God, nandun ang lihim. Nandun yung anointing. Nandun yung authority. Wala siyang gagawin. Pero pag sinabi ng man of God, anong problema mo? Sinabi mo, sige, gawin mo to. Pag ginawa mo, sigurado yan, gagawin ng Diyos. Bakit? Sumunod ka sa kanyang ipinadala. Hallelujah! Amen? Bakit tayo pinagpala? Nung araw, wala pong gawain natin. Binabato lang, kinukutsa. Hirap sa mga probinsya na assign kami, minamahan. Punta kami doon, walang pagkain, wala lahat. Ang tinutuloyan namin, mga butas-butas na mga kawayan, pawid na butas-butas ang chapel. Pero sumunod kami sa utos, sabi, pumunta kayo doon. Punta kami, minamahal. Minsan ilang taon kami doon, naglalakad lang kami. Dahil kami sumunod, ano nangyari? Natupad yung pagpapala na pinangako ng ating malapit. Diyos na buhay. Ganon din sa inyo. Sabi naman ng pastor, huwag kayong umabsent. Paggawain, lagi ka nandito. Kapatiran natin, naglalakad lang nung araw, napakalayo, nilalakad. Sabi niya, gusto ko dumalo. Dahil yan ang utos ng Biblia at sinabi naman ng God, gusto mapapalain, sumunod ka, lagi kang dumalo. Naglalakad, napakalayo. Ang gawain natin, alas 10 ng umaga, pag Sunday, anong sabi niya? Alas 3 para na madaling araw, lumalakad na siya dahil hindi, wala sa pamasahe. Nilalakad niya from Rizal hanggang Amoranto. Nilalakad niya. Dahil wala sa pamasahe. Ano nangyari ngayon? Dahil sa sumunod, after ilang panahon, after how many years? Ngayon po, ang ating kapatid, nagbibilang ng mga bagong sasakyan. Palakpakan natin, mga Panginoon. Hallelujah! Ganyan ang Diyos. May process, sinamahan. Sumunod ka lang, kahit masakit sa'yo. Ang pinakamataas sa pagsamba sa Malapinon, yung nahirapan ka, wala kang pagkain, wala ka lahat, ngunit nagpupumilit ka maglingkod, yan ang pinakamataas na uri ng pagsamba. Isang araw, itataas ka at pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Diyos na mapagpala. He is a God from all, for whom all the blessings flow. Lahat ng pagpapala galing sa Kanya. Lahat siyang pinanggagalingan. Ang gagawin mo lang, sumunod ka. Hallelujah, maglingkod ka. Kahit naglalakad ka, kahit umiiyak ka, wala kang
Wala kami pagkain sa anak mo. Huwag mong kalimutan. Unahin mo palagi ang Diyos. Isang araw, itataas ka. Dahil ang Diyos mo, tapat na Diyos. Tapat sa mga pangako. Umiiyak kami noon paggawain dahil wala kaming sapatos. How many times naranasan natin yan? Pero hindi namin nakalimutan, yung sinasabi nating Mala Pastor, Dad Mama Dear, pag lumapit kami, alam nila may problema kami. Nahirapan kami magsalita dahil nahiya kami. Ano yun, anak? Isang patutuko sa inyo. May problema ka ba? Opo, wala kasi akong sapatos. Yung sapatos ko noon, sirang-sira na eh. Patutuko lang sa inyo, about mga 25 years ago. Asahin kami sa Pangasinan, sa kalalakad namin doon, nasira ang sapatos ko. Nag-iisa lang yon. Nung umuwi kami sa pastoral, nahalata siguro may problema ako. Ayaw ko rin magsalita kasi nahiya ako dahil marami rin problema ang church. Maraming bayaran, maraming niningil. Minsan, hindi makabayad. Ganun talaga. Bago ka pagpalain, susubukan ka. Imungun mo na mukha mo para maging mababa ka. Pero nakapasa ka, isang araw, pagpapalain ka. Hallelujah! Kayo na sa pagsubok, huwag kayong malungkot, mag-rejoice ka. Dahil ibig sabihin yan, may nakalaan na pagpapala para sa'yo. Sumunod ako, sabi sa akin, sige, anak, mangutang ka sa kapatiran natin, nagtitinda ng sapatos. May nagtitinda ng sapatos, kaya nandiyan pa si Brother John Villanueva. Yun. Mayroon silang tindahan ng sapatos sa Marikina. Gumagawa sila. Lumapit ako. Yan ang himala, tira mo ko. Siyempre, leather yun. Pinakamahal noon, 500. Ba, 500. Mahal na yun nung araw. Ngayon, ilang libo ng sapatos ngayon, yung leather. Ay, John, pwede ba mangutang ng sapatos? Hindi ko sinabi, inutusan ako ng ating mahal na magulang sa Malapay noon. Anak, wala tayong hawak kayo. Sige, mangutang ka muna. Ang Diyos na magbabayad. Hallelujah! Amen? Pag hinawakan mo salita ng mga nilangisan ng Diyos, sigurado yan, maghimala ang Diyos sa'yo. Brother John, pwede ba makautang? O sige. Holy Supper yon. Nandito kami, galing kami sa probinsya, sa Pangasinan, ang layo. Kailan mo babayaran? Sabi ko, sa sunod na Holy Supper. Ang Holy Supper natin, 1 buwan eh. 1 buwan. Sige. Nakita niya sa sapatos ko, wala na, nakanganga eh. Kaya sabi niya, ang tagal naman, pero sige na nga. May size mo. May dala sa gawain niya, si Brother John. Tanungin si Brother John Villanueva, kilala ang finest choir, nandyan, hanggang ngayon. Pero ngayon, medyo kalbo na. Nung araw, makapal ang buhok niyan. Di ko alam kung negosyo nila, ganun pa din. Sapatos. Taga Marikina. Sabi ko, next Holy Supper, bayad yan. Pero, paano ko mababayaran yan? 500. At that time, naku po, imposible makaipon ako ng 500 pesos isang buwan. Hindi ko talaga kaya. Sabi ko, bahala mo yung pastor. Ako'y sumunod lang. Sabi man na pastor, mahimangutang ka dyan sa kapatiran. Diyos ang magbabayad. Ang lakas ng loob ako. Sinabi naman na pastor eh. Nako, kinabahan ako Holy Supper na naman, 1 month. Sabi ko, paano pag nakita ko ni Brother John? Tingin-tingin ko, sa baka, iiwasan ko. Wala akong 500 eh. Ang pera ko is 50 lang. What is 50 sa 500 pesos? Iwas-iwas ako doon. Naku, pagliko ko, Brother John! Ang kulat ko. Brother John, patawarin mo ako. Next Holy Supper na lang. Ano, bakit? May utang ka ba? Di ko di ba may utang ko si 500? Wala ka ng utang. Bayad na. Palakpakan natin. Palakpakan natin, malapin. Amen? Paano nangyari yun? Sabi, hindi, may nagbayad sa akin. Di ba nagkita tayo, binayaran mo ako? Sabi ko, oo. Alanganin pa yung, oo nga.
Pero hindi ko talaga pinagkita. Paano ko makikita na sa Pangasinan ako? Ganon ang Diyos. If you obey the man of God, God will bless you. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Maraming beses nangyari dito yan. Di ba punta natin mga pastor doon sa Holosolo? Natandaan yung testimony? Pinauna doon ang ibang prayer warriors doon sa Holo. Sabi, kumuha kayo dyan ng isang lugar o apartment o apartel kaya, doon muna kayo mag-standby hanggat hindi pa ako dumarating doon sa Holo. Then, pag wala pa, saka natin bayaran pag dyan ako at mga pastor. So, ilang libo ang babayad mo doon? Marami sila eh. So, hotel yata yun o apartel. Alam mo, nung parating naman na pastor, sabi, sige, parating na ako, tumawag. Galing man na pastor, naka-fasting dito. Sige, bayaran nyo na. Magkano ba ang kailangan? Ilang libo yun. Laking bayad yun. Ilang araw sila dun eh. Pagbayad nila, sabi ng mga preachers, doon sa manager, magkano pang babayaran namin? Sabi, bayad na kayo ah. Maraming may pumunta dito 2 tao na nakaputi. Binayaran lahat ng bill ninyo dito. Paano nangyari yun? Wala naman nagbayad. Anghel ng Diyos ang nagbayad. Jesus is alive. Buhay ang Diyos. Sumampalataya ka. Pagpapalay ka. At pagpapala ka ba na buhay na walang hanggan. Huwag kang tumingin sa pagsubok. Dahil pagsubok na yan ay pinintulot para lalago ka, para lalakas ang panampalataya mo, para malilinis ka, para maging banal ka at matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Do not look to the trials. Look to Jesus, the author and finisher of your faith. Ilang beses na yun nangyari, inamahal. Hallelujah. Kaya, pinagpala tayo, may tunay na nagturo sa atin. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta ang kailang buhay. Nakita ko, kasama ng mga pastor, beloved children. Hindi basta-basta kailang buhay. Grabing sakripisyo araw at gabi. Pero nakita ko, sabi ko, kaya nga ako nanatili, sabi ko, totoo ito. Totoo ang mga tao ng Diyos ito. Kahit naghihirap, kahit nahirapan, hindi tumitigil, araw at gabi, napupuri, nanalangin sa ating malapay. Hallelujah. Maraming beses. Kaya nga, totoo yung sabi dito, 47 years of God's awesome power, goodness, and faithfulness. Tapat ang Diyos talaga, kapangyarihan, kabutihan, katapatan, nandito ang ating malapinon. Tapat sa atin. Minsan tayo hindi tapat, pero ang Diyos natin, tapat. Minsan na bumagsak ka, pero hindi ka hinuskahan. Pumangon ka! Ganyan ang Diyos natin dito. He never condemns anybody. Hindi ka husgahan ng malapin, kaya pinagpala ka. Hallelujah. Sigurado, pag hindi ka umalis dito, tuloy ka na naglilingkod, isang araw, ibibless ka, pagpapalain ka, ang mga problema mo lulutasin, ang mga panalangin mo magigingkan. But you have to realize and understand, but sometimes, the process is very long. Di bali mahabang proseso. Sigurado, ang tagumpay. Hallelujah. Napakainit natin nakilala tayo sa malapay noon. Napakainit natin maglingkod. Wala tayong pakialam sa mundo, pero sa haba ng panahon, minsan na iba ng lamig. Pero tapat pa rin ang ating malapit. Bumalik ka. Ikaw na nahulog, ikaw na bumagsak. Magsisi ka. Talikuran mo lahat ang masama. At ang Diyos hindi nagbabago. Hallelujah. He understands that we are human. Alam niya yan na tao ka lang ang malaga. Marunong kang umiwan sa mali. Marunong ka humayo sa kasalanan at magsimula ka muli. Yan ang malaga
sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo maawit, we are celebrating the 47 years of the goodness of our dearest Jesus. The signs and the wonders and the miracles never depart in our midst. Laging nandito ang kabutihan. Sa mga nalupaypay na lamig dahil sa haba ng proseso, ang prayer mo, hawakan mo ako. Sabihin mo sa mga Pinoon, hawakan mo ako, mahal na Panginoon. Magpahawak ka dahil ang kaaway natin, hinihila tayo para ibagsak. Pero magpahawak ka sa Diyos na napakabait, makapangyarihan. Tumawag ka sa panahon ng kabagabagan sa Panginoon at ililigtas kita. Hawakan mo ako habang inawit natin. Awitin ito. Hallelujah. Hallelujah. Magpahawak tayo. Hallelujah. Lalo na sa end time, gagalit na galit ang kaaway. Gusto tayong hilain pababa. Pero magsumamo ka, hawakan ka. Hawakan tayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Una, sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, ang pangako ko, Lahat po tayo magkipagkaisa, maging sa likod nila mahal. Lumapit kayo dito, man sa likod. Magkaisa tayo magpuri. Mamaya, ang Diyos maghimala sa inyo. Gagaling kayo sa mga sakit. Hallelujah. Lulutasin mga problema ninyo mamaya. Lumapit kayo sa unang dalangin natin, mga pastor. At sa iyong mga kamay, ako ay nawalan. Tulungan mo ako. Sa manlupay-pay, ibalik mo ang una mong pag-ibig sa mga Pinoy. Ngayon na! Hindi bukas! Ngayon ka na! Magpag-ainit sa mga Pinoy. Ako'y hawakan Humingi ka ng kahabagan para hawakan ka. Yes, Lord. at huwag ilalayo sa dakila pag-ibig mo. Oh, ako'y hawakan mo. Hallelujah. Magsisisi tayo sa ating mga problema. Patawarin mo kami lahat. Ang sabi ko, Renew our faith, renew our joy. sa'yo lang aasa. Renew everything in our lives, oh Lord. In the name of Jesus! In the name of Jesus! Thank you, Lord. Ang sabi ko, hindi iwan, nilalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko ay lalamig. Nagtiwala sa Lahat po tayo magsasamba, magpupuri sa ating mga Pinoy. Lahat tayo magpapasalamat. Magpapagumbaba sa ating Diyos sa buhay. Almighty God! Tulungan mo ako, muli ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo, at huwag ilalayo sa dakila pag-ibig
Magpuri tayo na malakas sa Diyos na buhay! Hallelujah! Ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Pag-ibig ko'y nalamig. Ibalik natin ang ating kainitan sa paglilingkod. Dagdagan natin ating commitment, ating pangako sa mga Panginoon. Mga kamay, ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo. Sumamo tayo, minamahal. Hallelujah! May Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Ako'y hawakan mo. Tulungan mo. Ako'y muling ibalik ang unang pag-ibig ko. In the name of Jesus! In the name of Jesus! At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan First stanza. First stanza. Nung una Huwag tayong magmadali, minamahal. Malaga ating maramdaman muli ang banal na presensya ng ating Pinoon. Yan ang magbibigay ng lakas sa iyo. Hallelujah! nung una ang pangako Magsisisi tayo. minamahal. ko'y aawit. Bigay natin ating mga puso sa magsisisi. Napagabait naman ang Panginoon. Hinihintay lamang tayo. Lumapit sa Kanya. Nagtiwala sa at sa iyong mga kamay, ako ay nawalan.
pag-ibig Alam mo ka natin! Alam ka na ba yun? Hindi ka lugi. Akala mo lugi ka. Hindi ka lugi. Nagtagumpay ka. Nandito ka sa kamay na malapay na. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Pinagpala kayo na mahal. Hawakan mo kahit hindi mo pa hawak. Hawakan mo ang pangangako na may pinagpala ka na. Hawakan mo yan! Hallelujah! Purihin natin mga Panginoon. Bago tayo dumako sa ating mga panalangin sa iyong mga kahilingan, meron po tayong mga baguhan na nandito. Mga ngayon na nakadalo, hindi kayo may gusto na nandito kayo. Ang ating mahal na Panginoon Jesus ang may gusto kaya kayo nandito para matanggap ninyo ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon Jesus. Gusto mo pumunta sa langit? Gusto mo maligtas sa mga kapahamakan na nangyayari sa mundo sa panahong ito? Bago bumalik ang mga Pinoon, maraming panganib, maraming kapahamakan mayayari. Ito na. Pero pag tumanggap ka ngayon, naglingkod ka sa malapit ni Jesus, hindi ka kasama, ililigtas ka ng ating Diyos na buhay. Gusto mo maligtas sa virus, sa kaguluhan sa mundo, mga kahirapan, isa lang gagawin mo. Sumampalataya ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ang Ebanghelyo ay mabuting balita na ang Diyos na katawang tao namatay sa krus, nilibing at muling nabuhay. Yan po ang Ebanghelyo. Pag naniwala ka na siya'y nabuhay maguli, ang kanyang dugo na banal na buo sa krus, pag naniwala ka, patatawarin ka at isusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Gagawin kang tunay na anak ng Diyos. Hallelujah! Yan pang una, paniniwala sa Ebanghelyo. Kalawa, pagsisisi. Ang pagsisisi ay paghiwalay sa kasalanan. Hindi lang mga baguhan na magsisisi, kahit mga datihan. Pag may mga pagkakasala ka, that would be the things of the past. Kung may kasalanan ka ginawa, sa huli na, kalimutan mo na yan. Lumakad ka ng bagong buhay. Bibigyan ka ng bagong simula ng Diyos. Hallelujah! Kalimutan mo ang kasalanan, pagsisihan mo, huwag mo nang balikan at bibigyan ka ng bagong pagkakataon ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Kalawa, yan ang pagsisisi. Katlo, sa mga baguhan, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. May tubig tayo dyan, mamaya. Pag lubog mo dyan, pag ahon mo, kung may sakit ka, mamaya, magaling ka na.
Sigurado yan! 100%! Kapat, tanggapin mo ang banal na Espiritu. Taas mong kamay ng mga baguhan, 10 ng mga webcast viewers, ng mga ngayong lalakatyon, and sundin po niyo ang panalangin galing sa puso ninyo. Pag sa puso ang panalangin mo, galing sa puso mo ngayon mismo, papasok ang mahal na Panginoon sa puso mo, at anong problema mo, ngayon mismo, lulutasin ng ating mahal na Panginoong Hesus. Sundin po niyo ang panalangin. Dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, gumawa ng langit at lupa, mahal na Panginoon, ako po'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo, na ikaw nga ang Diyos na nagkatawang tao, ang aming mahal na Panginoon Hesus, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli na buhay. Ay yung banal na dugo, umagos sa krus para sa akin. Mahal na Panginoon Hesus, linisin mo po ang aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan po ninyo sa mamamagitan ng yung banal na dugo na umagos sa krus, na ikaw ay napako lang dahil sa akin. Tinatanggap kita ngayon, mahal na Panginoon Hesus, bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo po kong tunay na Kristiyano, Kristiyano sa puso, sa gawa, katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot dalangin. Amen and amen and amen. Opo, mahal na Panginoon Hesus, ang tumanggap sa inyo sa hapong ito, patawarin po kailang mga kasalanan, isulat niyo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano, Kristiyano sa puso, sa gawa, katotohanan. So, nang dalangin mga pastor, ito ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Amen and amen and amen. Lahat po na may sakit, gagaling kayo ngayon din. May problema, maliit ang problema ninyo. Ilagay po yung kamay sa ulo niyo, lahat na may sakit. Ilagay sa ulo ang isang kamay, ang isang ulo doon sa parte ng katawan na doon sakit. Ngayon mismo, gagaling kayo. Sumampalataya kayo ng totoo sa ating mahal na Panginoon. Opo, dakilang Ama, sa unang dalay mga pastor, aming Ama sa langit, aming mahal na Panginoon Hesus. Pagalingin niyo po lahat na may sakit sa hapong ito. May mga problema, ikaw maglutas. Pagpalain mo kailang mga nabuhay. Solve the problems and heal the sicknesses and diseases. Demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, pagaling mo sila. Mga COVID, pagaling mo malapit. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, in the name of Jesus. At aming sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, demonyo ng COVID, di mo nyo makahirapan. Lumayas ka ngayon din. Palak ng Diyos. In Jesus' name. In Jesus' name. Demons of sickness, I command you. In Jesus' name. Cast out. The children of God. Right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be healed. Be healed. Problem be solved. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ang niniwala na magaling na at lutas ang problema. Taas ang kamay. Lahat ang niwala taas ang kamay. Tinanggap nyo na. Sumigaw tayo. 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Puri naman ang Panginoon. God bless you. Minamahal. Mga baguhan, mabautismo kayo bago kayo muwi para malubos ang inyong kaligtasan. Mayroon po tayong special offering bago tayo dumako sa ating mga announcement. Minamahal. At marami po tayong ginagawa pa dito. Hindi naman po yan pilitan. Yan po ay compulsory lamang, kusang loob. Hindi po yan pilitan. Kung kayroon kayong mga extra na blessing, gusto nyo madagdagan yan, magbigay kayo. Sabi ng Biblia, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Hindi po yan pilitan. Pero, kung mayroon kang bukal sa puso na kalooban at gusto mong pagpalain pa ng lubusan, share your blessing para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Beloved Brother Remeo, beloved Brother Orlando Magaling, sa ating special offering, pwede natin manapin. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved Opie. Mga minamahal tayo magkaisang manalangin para sa ating mga pagkakaloob. Dakilat mapagpalang Diyos sa mga banal, sa kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal Panginoon Jesus, sa pangunat panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor, Wilde Sadameda, kung saan pa mga panahon kami nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat-lahat, mag-isa mga pagpapala at biyaya. Kaya narito po ang inyong mga anak,
Tanggapin mo po, basbasa mo po ang bawat pagkakaloob namin mga special offering. Mahal Panginoon Jesus, sa bawat masayang nakaloob, dalangin po namin na patuloy mo pong pagpalain ng siksik, liklik at umaapaw. At sa hindi po makapagkaloob dahil sa kawalan, bigyan niyo po sila ng pagkakataong hanap buhay upang sa susunod pagkakataon ay makabahagi po sila sa pagbibigay na ito. Patuloy niyo po kaming pagpalain. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. Worship Him in the beauty of holiness. Make a joyful noise unto the Lord. Clap your hands, sing unto the Lord with the voice of triumph. For God is the King. Sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. Clap your hands, sing unto the Lord with the voice of triumph. For God is the King. Sing praises, sing praises, sing praises, sing praises, sing praises unto the Why don't you laugh and why don't you smile? Why don't you just praise the Lord for a while? 'Cause you're saved, 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 and you ought to feel good. You ought to feel good. You ought to feel good. Lost your sorrow before, now you finally did the best you could. Now don't you worry and don't be distressed. Trust in Jesus and just do your best, and you're saved, saved, saved. All you gotta do is try, try, try. And if you're saved in this life, you're saved in the sweet by and by. We don't deserve the love that He shares. We don't deserve the way that He cares. I guess it's just that He loves us so. He really wants everyone to know. We shouldn't worry, we shouldn't fret, because God has never failed us yet. 'Cause we're saved, saved, saved. That's the only way that we should be. Well, now I've tried it out, but Jesus is the way for me. Ng ating malapit na Jesus. God bless you so much. Tuloy-tuloy po ang ating palambahan. Tuwing linggo dito po tayo, alas 9. Yung inagahan natin, umpisa natin dahil church anniversary natin. Yung iba po sa amin, habol pa kami doon sa Maine. Dinadaos po dyan sa Marilao, Bulacan, ating bagong gawang chapel. Diyan po dinadaos ang Maine, sa Lukuyan, minamahal. Kaya maaga po natin umpisahan para makahabol po yung iba. Kami, hahabol po kami doon. Puri natin man Pinoon. Dito pang gawin natin alas 9, tuwing linggo. Miyerkules, 1 hanggang alas 5. Biyernes, alas 10 hanggang alas 4 ng madaling araw Sabado. Huwag tayong absent, pinamahal. Pag walang mabigat at dahilan, huwag talaga. Tinasabi mga pastor, babalik man Pinoon, kasalukuyang nagkakatipon tayo. Malinaw yan. Kaya, pag walang mabigat at dahilan, huwag ka talagang umabsent. Pinamahal.
At San Ildefonso ang gawain natin tuwing Martes, alas 2 hanggang alas 6 ng hapon. Then, Linggo, alas 10 hanggang alas 3. Purihin natin malaman. God bless you so much. Kung wala na po tayong announcement, tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Purihin natin malaman. Beloved Brother Ray Santos, sa ating closing prayer. Tumayo na po tayo, minamahal, sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Dakilang pala po naming Ama Diyos sa mabanal sa matamis ng pangalan mo, aming pinakamamala, Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Mala Panginoon, hallelujah. Sa 47 taon, na daos po namin sa lugar ito, ang iyong pinagpalan lubos ang ministeryong ito, Mala Panginoon, mula sa iyong mga nilang sa Mala Panginoon. Espesyal na panalangin po namin ang beloved noble pastor, na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, ng episode pangatawan, maabang buhay, Mala Panginoon, upang magpanapan niya, Mala Panginoon, ang inatang mo po sa kanya, Mala Panginoon, mag-isang ating mga beloved children, Mala Panginoon. Maraming po salamat, Mala Panginoon, sa paglangis mo, sa bawag tunin, Mala gawain, mula sa pag-uumpisa, papuring awitin, joyful and solemn song, mag-isa lahat na nagpahayag ng kabutihan, ng silbing kalakasan, Spirit, pagpapala po sa amin, Mala Panginoon, sa lahat po ng mga pag-aawitan ng kuhay, Mala Panginoon, sa pagkinis mo sa aming kalagitnaan, na tunay lagi po namin kasama, Mala Panginoon. Lalo higit po namin pinapasalamatan ang iba na salita na dinala ng mga aral sa araw nito, Mala Pagsilbing kalakas ng Espiritu po namin, Mala Panginoon. At soros po ito, Mala Panginoon, sa aming pag-uwi, Mala Panginoon, lalo po sa mga may sasakyan, Mala Panginoon, at maging sa mga tutungo sa dako po ng Marilaw, Mala Panginoon. Pag-ingatan mo po bawat isa, Mala Panginoon. Alisin mo, Mala Panginoon, adlang, Mala Panginoon. Ngunit yung banal na pag-ibig ay manatili sa amin, Mala Panginoon. Ito ang samat palahin po namin sa matabi sa mga pangalan ng Jesus. Hallelujah, praise the Lord. God bless you, minamahal. We love you so much. Oh, there is Jesus loves you more.